Hindi lang po naman gas ang tumaas, pamasahe, bilihin, everything. And I know some of us is affected dun sa pagtaas ng mga presyo po o gastusin. But balikan po natin at gusto ko pong ma-inspire tayo dun sa paalala po ng ating Panginoon, and especially sa buhay po ni Paul at saka po ni Pablo. So tingnan pa ni Paul at saka po ni Timothy. So ang ating pong text ay matatagpuan in 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 14. Ayan po, ang pag-uusapan po natin is faith under fire, standing firm in the times of crisis in war. Sabi po dyan, in verse 10 ng chapter 3, if you have a Bible po, please open with me. And kung meron po, kung wala po, meron po sa screen. Ang sabi po dito, in verse 10, you, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecution, suffering. What kind of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra? The persecution I endure, yet the Lord rescued me from all of them. In verse 12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evildoers and impostor will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Verse 14, pwede niyo po akong sabayan. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it. Purihin po ang salita ng Lord. Let us pray. Heavenly Father, once again, we thank you po for another opportunity na binigay mo po sa amin na kami ay magkasama-sama, magkatipon, at higit sa lahat ay patuloy po na magpuri, magpasalamat sa inyong pong dakilang pangalan. Lord, salamat po na napakaganda po ng inyong pong pinagkalob sa amin, lalo na po yung kalakasan, yung kalusugan, at higit sa lahat, yung kapahingahan po sa aming katawang lupa sa buong magdamag. And ngayon, Lord, tinatamasa po namin ang inyong pong biyaya, ang kalakasan, lalo na Panginoon, yung biyaya o kalayaan na kami, o Diyos, ay magpuri sa inyong pong dakilang pangalan. And I pray din, Lord, ang inyong pong salita na mahahayag. Lord, gamitin na po ang inyong pong salita, ganoon din ang inyong pong abang lingkod, sa kabila po ng aking kahinaan, limitadong kaisipan, mahayag, o Diyos, ang iyong nais at ang inyong kalooban. Ikaw ang maging guro namin, ikaw ang magpaunawa ng inyong pong naisin sa aming pong buhay. At higit sa lahat, hayaan mo, o Diyos, sa patuloy po naming madama, maranasan, makinig ang inyong pong tinig, at hayaan mo, o Diyos, na magkaroon ng conviction sa aming pong mga puso. And Lord, anumang gawa ng kaaway, winawasak po namin in Jesus' name. Wala pong kakayahan na manatili at sirain ang aming pagsamba. Kaya Ama, sa inyo pong papulit pasasalamat, ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoon ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan po, muli, good morning po sa ating lahat. Pag-usapan po natin is faith under fire, standing firm in times of crisis and war. So, hindi naman po bago sa atin what we experience today. Kung ano po yung nararanasan po natin, I think, hindi na po bago, and hindi po nagbabago ang ating pong Panginoon despite na tayo po ay dumadanas ng tinatawag pong crisis. Amen? So may crisis. May crisis po tayong kinakaharap. And beloved, church, isa po maganda na maalala po natin at mas maintindihan po natin. Now, we are living in a generation na kung saan ay hindi po talaga stable. We are living in a generation marked by uncertainty. So, ibig sabihin, talaga po ang ating panahon ngayon, ang ating mundo, ay hindi natin sigurado. But despite na tayo po ay nasa mundo na kung saan ay may gulo, may pagtatalo, may mga hindi pagkakaunawaan, and nation by nation, nagkakaroon po ng pag-aaway. Even economics, nakikita po natin, hindi po stable, may disaster, and may moral confusion. So fear has become common
And even yung tinatawag po nating anxiety has normalized sa panahon po natin today. But sa kabila po ng lahat ng ito, mas dapat po nating makita na meron pong Diyos na mabuti. Amen? Meron pong Diyos na tapat at meron pong Diyos na mapagmahal. Despite that our nation, despite that our country, despite the economic stability, disaster, and moral confusion, mananatili pa rin po ang kabutihan, katapatan, kadakilaan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? And sinabi po sa aklat po ng Matthew, chapter 24, verse 6, na talaga pong may mangyayaring gulo. We will experience suffering. We will experience war. Mararanasan natin yung disaster. Mararanasan natin yung trouble. Mararanasan natin yung problema. May sakit. May karamdaman. Merong gulo. And sabi nga po ng Matthew 24, verse 6, you will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled. But maganda po na makita natin na despite na ganito din po ang sinabi ng Panginoon noong unang panahon, despite na ganito po ang kalagayan ng mundo, despite na ang mundo po talaga ay magulo, God, ang sabi po ng ating Panginoon, ang pangako po ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? That's the promise of God. God never promised a word without a crisis or a crisis. But He promised a people who can stand firm in the middle of it. So, ibig sabihin po, hindi naman po pinangako ng Diyos na wala pong gulo. Amen? Hindi po pinangako ng Diyos na hindi po o wala pong kaguluhan. So, ibig sabihin, suffering, trials, and difficulties, bahagi po ng ating buhay. Amen? So, meron po talaga. And even from the very beginning, inallowed po ng Diyos na ito po ay mangyari po sa buhay ng tao. So maganda po natin makita, God never promised a word without a crisis. But He promised a people who can stand firm in the middle of it. Bakit? Kasi alam po ng Diyos na hindi niya po papahintulutan yung bagay o yung sitwasyon na hindi po natin kaya. Ibig sabihin, God allow things to happen sa buhay po natin dahil alam po ng Diyos na kaya po natin. So, ang tanong natin, so, the real question today is not, why is this happening? Bakit ito nangyayari? So, ang tanong po, the real question is, what kind of faith do we have when everything is shaken? What kind of faith? Kasi po, hindi po dapat pala ang tanong, bakit ito nangyari? Bakit ito nangyayari? Bakit ako nagkaganito? Bakit kami nagkaganito? Ang magandang tanong pala na makita natin is what kind of faith do we have when everything is shaken? Because faith that cannot be tested cannot be trusted. Amen? Because faith that cannot be tested cannot be trusted. Amen? And naniniwala tayo, whatever situation, whatever trials, whatever difficulties na meron po tayo, bahagi po yan ng pagsubok, bahagi yan ng test, bahagi yan upang tayo po ay tumatag sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, whatever situation na meron po tayo, na alam po natin ay hindi okay, hindi po ibig sabihin, tayo po ay pinahihirapan ng Diyos. Ibig sabihin po, tayo po ay sinusubok lamang ng Panginoon upang tayo po ay maging matatag. Amen? Ibig sabihin, anuman yung nararanasan po natin today, hindi po tayo para sirain ng Panginoon, kundi tayo po ay para patatagin ng Panginoon. Today's message is a call not just to survive, but to stand. To stand, deepen, and become courageous sa ating pong Panginoong Jesus. Ano po ang dapat natin makita? Unang bagay po, ang sabi po dyan, first po na dapat natin maintindihan, next slide po, ang sabi po dyan, basahin po natin, Christ revealed the condition of our faith.
Sa panahon na tayo po ay dumadanas sa mga bagay na alam po natin ay mabigat. Isang maganda po natin makita. Yung crisis revealed the condition of our faith. Tingnan po natin. Ano po sabi ng Panginoon? You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecution and suffering that happened to me in Antioch and Iconium and Lystra, which persecution I endure, yet from them all the Lord rescue me. Indeed, all who desire to live godly, ano pong sabi? To all who desire to live godly in Christ. Ano pong sabi dyan? In Christ Jesus will be persecuted. So, ibig sabihin, ang lahat po nagnanais, nagnanasa na sumunod kay Kristo will suffer persecution. Ibig sabihin, dadaan, may pag-uusig, may suliranin, may pagsubok. Ano po maganda makita natin? Paul reminds Timothy of his doctrine, manner of his life, yung kanya pong pananampalataya, and persecution. Then he's saying, all who desire to live godly will suffer persecution. Ang lahat na nagnanais sumunod kay Kristo ay dadaan ng pag-uusig. May suliranin. Kaya madami nagsasabi, Pastor, bakit nung kami ay nakakilala, bakit nung kami ay sumusunod kay Kristo, bakit nung kami ay naglilingkod na sa Panginoon, mas lalo kaming sinusubok? Yes. Because ayaw ni Satan, ayaw ng kaaway, ayaw ng demonyo na tayo ay mas maging malapit sa Diyos. Amen? Kaya there is always a battle dun sa ating pong pananampalataya. Kaya sabi po ni Paul, Paul reminds Timothy of his doctrine, manner of his life, yung kanya pong faith, yung persecution. Then he's saying, all who desire to live godly will suffer persecution. Ano po maganda natin makita? Crisis is not just something we go through. It is something that reveals what is inside us. So maganda makita natin at maganda pong maunawaan natin at maganda po na ma-remind tayo yung crisis revealed the condition of our faith. Tama? Di ba? Pag tayo po ay may problema, ano pong nangyayari? Pag tayo po ay mayroong mga Judith, pag dumadating na si Judith, ano nangyayari? Nagraratel. Meron ako lagi ko pong nakikinig every time na bumibisita po ako sa iyo. Pastor, petsa de peligro na. Akinsi na. Katapusan na. So po maganda makita natin. Crisis is not just something we go through. It is something that reveals what is inside us. Bakit? Sabi po kasi dyan, when pressure comes, ano po nangyayari? Una, weak faith, nagkukolapse. Shallow faith, compromise. But genuine faith endures. Totoo yan. Pag mahina ang ating pananampalataya, mahina yung ating pananalig sa Panginoon, magkukolapse. Kaunting pagsubok, kaunting suliranin, kaunting problema, magkukolapse. Shallow faith, compromise. But genuine faith, yung tunay na pananampalataya na kung sabi, endures. Nagpapatuloy. Nagiging mas matatag. What we are seeing today, wars, division, fear, these are not just a global issue. They are spiritual tests. Tandaan po natin, what is happening today sa ating mundo, sa ating pong daigdig, sa ating pong personal na buhay, even in our church, even in our community. Hindi lang po ito global issue. They are spiritual tests. Tatandaan po natin mga minamahal, lagi pong kasama yung spiritual. Why? Because ang tao po ay hindi po lang nabubuhay physically. Meron pong spiritual. Amen? Kasali po
yung ating pong spiritual. Lagi pong may koneksyon doon sa ating spiritual na buhay. Lagi pong may koneksyon doon sa ating pananampalataya. Lagi may koneksyon doon sa ating relasyon. Lagi may koneksyon doon sa ating commitment sa Panginoon. What we are seeing today are not just a global issue. They are spiritual tests. Amen? Yung nangyayari po sa atin ay meron po laging ugnayan doon sa ating pong spiritual na buhay. Amen? So ano po magandang paalala po sa atin? Ano po yung application? Let us examine our spiritual foundation. Examine. Pag-aralan po natin, tanungin natin, kumusta yung ating pong pananampalataya? Are we rooted in Christ or inconvenience lang? Pag tayo po ay okay, tayo ay nasa Diyos. Pag hindi na tayo okay, wala na tayo sa Panginoon. Are you strong in private or only in public? Kumusta po yung ating private life? Kumusta yung ating public life? Ibig sabihin, lagi po mayroong connection. So ano pong pinapaalala sa atin? Let us ask, kumusta yung foundation natin? Let us examine our Christian foundation. Kumusta yung pananampalataya natin sa Panginoon? Are we still rooted in Christ? Or inconvenience lang? Pag okay ako, sisimba ako. Pag ayos ako, maglilingkod ako. Pag may biyaya, pupunta ako sa Lord. So are you strong in private o only in public? Pangalawang bagay na dapat nating mas maintindihan, crisis pressure believers to compromise or stand. Bakit? Tingnan po natin yung Bible. Sabi po ng Matthew 24:9-13, then they will deliver you up to tribulation and put you to death. And you will be hated by all nations for my name sake. Tingnan niyo po yung verse 10. Ano po sabi verse 10? And then many will fall away and betray one another and hate one another. Tingnan niyo po, verse 11. And many false prophets will arise and lead many astray because lawlessness will be increased and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end, ano pong sabi? Will be saved. Wow! Yung nagnanatili, yung magpapatuloy, yun ang maliligtas. Ano po pinapaalala po sa atin? Jesus warned that many will fall away, betray one another, and grow cold. But the one who endures the end, ano pong sabi? Will be saved. Wow! Ano pong pinapaalala sa atin? Ano pong pinapakita sa atin? Crisis pressure believer to compromise or stand. Isa pong magandang makita po natin na ang pananampalataya po natin ay hindi lamang po para today. It is for a lifetime. Ang pananampalataya po natin ay kailangan pong nagpapatuloy. Because sabi ng Bible in John 15, if you remain in me, I will remain in you. So kung tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay sasamahan ng Diyos hanggang dulo. So ang pananampalataya po ay kailangan magpatuloy. Ang pananampalataya po natin sa Panginoon ay dapat nagpapatuloy. Ang pananampalataya po natin sa Panginoon ay kinakailangang magpatuloy. Kaya sabi po ng Bible in verse 13, but the one who endures to the end will be saved. Kailangan po natin magpatuloy. Kailangan nating ipagpatuloy. Kailangan nating magpatuloy. Because Jesus warned that many will fall away. But the one who endures to the end will be saved. In times like this, believers face pressure. But ito po magandang makita natin. Sabi dyan, pressure to stay silent about the truth. Pressure to conform to the culture. Pressure to choose comfort over conviction. Ano ba ang tama? Ano ba ang mabuti?
Saan ba tayo mas pwede? Saan tayo mas magiging okay? Saan tayo mas magiging convenient? Ang maganda po makita natin, si Jesus, ang lagi niyang tinuturo, hindi lamang para dun sa ating pong kaayusan. Hindi lang po sa para magiging mabuti tayo. Hindi lang po sa para tayo magiging ayos. Ang gusto lagi ng Panginoon, hindi lang ikaw maging mabuti, hindi lang ikaw maging ayos. Ang tinuturo ng Panginoon, tayo po ay maging tama hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Kasi kung ayos lang, kung maging mabuti lang tayo, pero hindi po tayo tama, tayo po ang kawawa. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ang gusto ng Lord, pagdating niya, madatnan niya tayo na tayo po ay nananatili sa Kanya. And sadly, Jesus said, many will fall away. Darating ang panahon na pag dumating ang pag-uusig, madaming aayaw. Why? Because their faith was never deep. Hindi po naging malalim ang kanilang pananampalataya. But the true believers are not called to blend in. We are called to stand out. Amen? Kaya yun ang magandang maintindihan po natin na dapat ay aware tayo na yung ating pong pananampalataya, alam natin na nasa tama tayo. Whatever situation na dumating sa atin, mananatili tayo sa Panginoon. Amen? Because God is not calling us to blend in. God is calling us to stand out. Amen? Kaya maganda po yung paalala ng Panginoon in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ang sabi ng Panginoon in verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So tayo, bilang isang mananampalataya, ang sabi ng Panginoon, do not conform. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. So ibig sabihin, dapat naiiba. Tayo na bilang mananampalataya, dapat naiiba yung pananaw natin. When challenge come, when temptation come, when persecution come, alam natin yung lugar natin. Because tayo po ay mananampalataya. Amen? So kahit na po may pagsubok, sabi ng Panginoon, rejoice. So dapat masaya. Kahit may pag-uusig, dapat tayo po ay maligaya. Amen? So doon po pinapaalala po sa atin. But God is calling us na tayo po dapat mag-stand out dahil tayo po ay mayroong pananampalataya. Amen? Amen. So ano pong pinapaalala sa atin? Let us refuse to compromise dun sa truth. Amen? Let us stay bold in your faith. Panghawakan natin. Choose conviction over comfort. Mahalaga yung conviction. Hindi lang yung comfort. Choose conviction over comfort. So nang pinapaalala po sa atin, tandaan po natin, tayo po ay tinatawag ng Panginoon to stand out. Mas makita sa atin na kahit mataas ang bilihin, mas mataas si Kristo sa lahat. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Yun ang isang maganda pong makita natin. So pangatlong bagay, sabi po dyan, crisis drives through believer into a differ into God. So ito po maganda. Sabi po ng Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength and a very present help in troubles. Therefore, we will not be feared. Through the earth give way, through the mountains be moved into the heart of the sea. Verse 3, through its water roar and foam, through the mountains tremble, and it is swelling. Ano ang pinapaalala po sa atin? God is described as our refuge, strength, and a present help. Tatlong bagay. Refuge, strength, and present help. David is declaring, ito yung Diyos. Maganda makita po natin in Psalms 46, verse 1 and 3. Si David po, he is declaring, God is our refuge, strength, and a present help. Tatlong bagay. Ang magandang maintindihan po natin, una, ang Diyos ay mabuti. Pangalawa, ang Diyos ay tapat. Pangatlo, ang Diyos ay mapagmahal.
Amen? David is declaring, mabuti ang Diyos kahit hindi tayo mabuti. Amen? David is declaring, ang Diyos ay tapat. Totoo ang Panginoon sa kanya pong pangako. Amen? And pangatlo, David is declaring, mahal niya tayo kahit hindi natin mahal ang Diyos. Amen? Bakit? He sustained lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kaya ang sabi niya, David is declaring, God is our refuge, strength, in a present help. Ano pong ibig sabihin? Crisis has a powerful effect. It pushes people somewhere. Ano pong sabi dyan? Some people run to fear, some people run to destruction, but ang tunay po na mananampalataya ay tumatakbo saan? Sa Diyos. Amen. A true believers run to God. Kaya po pag may pagsubok, pag may problema, mas nadidefine kung sino tayo sa harapan po ng Panginoon. At ang tunay na mananampalataya ay hindi po tumatakbo pag may suliranin. Ang tunay na mananampalataya ay hindi po tumatakbo tuwing may distraction. But the true believers run to God. Amen. Sino ang ating unang nilalapitan when trials, when temptation, when difficulties, when challenges come? Dapat tayo po ay tumatakbo sa Diyos. I remember what happened to Jonah. He ran away. Tumakas siya, tumakbo siya, tinalikuran niya ang Panginoon. What happened to Jonah? Nag-suffer siya, nagkaroon siya ng problema, he encountered difficulties sa kanyang buhay. But ito napakabuti. Ito napakaganda. Despite na si Jonah po ay tumakbo palayo sa Panginoon. Despite na neglect ni Jonah yung call ng Panginoon. Ito po ang maganda. Hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Amen? And 3 days and 3 nights, sabi po ng Bible, nandun yung divine protection ng Panginoon sa kanya pong buhay. One thing na dapat po nating maintindihan, kahit anong pagtakas po natin sa Panginoon, if God call you, God will make a way. Gagawa ng kaparaanan ng Diyos para maibalik ka doon sa magandang plano ng Diyos. Gagawa ng trap ang Panginoon para maibalik ka doon sa magandang plano ng Diyos. Amen? When everything is unstable, God becomes more real. Amen? So, dapat natin gawin. Prayer become deeper. Worship becomes more sincere. Dependence become stronger. Amen? And totoo naman po, the more na tayo po ay nagkakaroon ng problema, the more nagiging dapat mas maging malapit tayo sa Panginoon. The more na tayo po ay nakaka-encounter ng mga bagay-bagay na hindi okay, the more na dapat maging dependent tayo sa ating pong Panginoong Jesus. Ano po pinapaalala po sa atin? 3 bagay. Let us develop a deepened prayer life. Huwag nating kalimutan na lumipas ang isang araw, hindi man lang tayo makapanalangin sa Panginoon. Let's say a short, let's say a simple prayer sa Panginoon. Lord, salamat. Lord, gabayan mo kami. Lord, samahan mo kami. Let us seek God daily, not occasionally. Amen? God is hindi, ang Diyos po natin, tandaan po natin, God is not for occasionally lang. Amen? Let's seek God daily, not for occasionally lang. Let crisis drive you closer, not farther from Him. Hayaan po natin yung mga nararanasan ay maging drive natin na mas lumapit tayo po sa Panginoon. Amen? So unang bagay, let us develop yung maganda po na ma-develop natin yung ating prayer life. Amen? Manalangin tayo. In a simple prayer, ang Diyos po ay nakikinig. Because the Bible, hindi naman po sinabi ng Biblia na dapat ganito kahaba, ganito yung content natin. Just a simple prayer. Lord, salamat. Lord, forgive us. Lord, gabayan mo kami. Lord, ito yung plano namin. Mag-intercede kayo. Tulungan mo kami. Let's seek God daily. Hanapin natin yung kabutihan ng Panginoon. Not for occasionally lang. And let crisis drive you closer, not farther from Him. Nawa ay hindi tayo mapalayo
sa ating Panginoong Hesus. And isang bagay pa po na maganda makita natin, ang sabi diyan, crisis require spiritual strength and preparation. Sabi po ng Bible, in Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, finally, ano pong sabi? Be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you will be able to stand against the scheme of devil. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the cosmic power over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. 13, therefore, take up the whole armor of God, that you will be able to withstand in the evil days, and having done all, to stand Him. 14, stand before, therefore, having fastened on the belt of truth, having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, which you can extinguish and blaming dart of the evil one. 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 18, praying at all times in the Spirit, and with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Ano pong pinapaalala sa atin? Magandang makita po natin, Paul command believer to put on the full armor of God. Yun ang pinapaalala po ni Pablo. We are not just facing physical challenges. Tatandaan po natin, mga kapatid kay Kristo, we're not just facing physical challenges. Ano pong sinabi dyan? We are in the spiritual battle. Yung nararanasan po natin ay hindi lang po siya nakatuon physically. What we are experiencing today ay hindi lamang po lagi may kaugnayang physical, but also include yung tinatawag pong spiritual battle. Lagi po yung may koneksyon doon sa ating pong spiritual. Kaya wag nating kalilimutan na tayo po ay lumalago physically, pero nakakalimutan natin yung spiritual na kalagayan. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Titigan niyo. Di po ba ang lulusog? Tama ba? Okay? Pasentable lang po ha. Parehas tayong lumalaki. Indication po yan ng Diyos po ay mabuti. Amen? Amen. Ibig sabihin tayo po ay hindi pinababayaan ng ating pong Panginoon. But balikan natin. Kumusta yung ating spiritual na buhay? Yun ang tanong. Kumusta naman yung ating spiritual? Kaya ang buhay po ay hindi po natatapos doon sa physical. So ulitin ko mga minamahal, we're not just facing physical challenges today. We are in a spiritual battle. Lagi po may kaugnayan doon sa ating pong spiritual. Fear, deception, confusion, these are spiritual attack. And many believers are losing battles, not because the enemy is strong, but because they are unprepared. So ano pong pinapaalala po sa atin? Maging handa tayo. Kaya kailangan natin magpaalalim, kailangan natin magpakatibay, kailangan natin mas maging matatag, kailangan natin mas maging malalim sa salita po ng Panginoon. Para po nang sa ganon, hindi po tayo magapi ng kaaway. Amen? Yun po ang dapat natin maalala. Because we are not just a physical battle. Hindi po lamang tayo nasa physical challenges. We are in the spiritual battle. Kaya po sabi dyan, and many believers are losing battle not because
the enemy is strong. Hindi po. But because they are unprepared. Kaya dapat tayo, tayo pong handa. Kaya sabi nga, a soldier without armor in war is not courageous. He exposed. So ganun din po tayo. A believer without the word, a believer without a prayer, a believer without faith, talo po tayo. Tayo bilang isang mananampalataya, ang ating kalakasan ay nanggagaling saan? Sa salita ng Diyos, sa pananalangin, at dun sa pananampalataya. Because righteous living is spiritual. Ano pong sabi? Vulnerable. Danger. May katatagan. Righteous living is spiritual vulnerable. May kakayanan, may katatagan, may katapangan. Kaya tayo, bilang isang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya, mas dapat tayong lumalim sa salita po ng Panginoon. Mas lalo tayong lumalim sa pananalangin. Mas maging malalim at matibay yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Anong dapat natin gawin? Anong dapat po natin gawin? Be intentional in spiritual discipline. Unang bagay, be intentional in spiritual discipline. Kailangan po intentional. Hindi lang yung pag may time, pag okay tayo, pag maayos tayo, pag kailangan, dapat intentional every day. Second, we must read and live the Word of God. Amen? Pangatlo, let us pray consistently and guard your mind and heart. Nang sa ganun, mas maging matibay yung ating pananampalataya nang sa ganun, dumating man ang suliranin, tayo po ay mananatili saan? Mananatili tayo sa Panginoon. Amen? Be intentional. Read and live the Word. Pray consistently. Guard your mind and your heart. Gabayan natin. Gabayan natin yung ating isip. Gabayan natin yung ating puso. Gabayan natin anuman yung ating napapanood, anuman yung ating nakikita, may malaki po yung epekto sa ating po mga buhay. Amen? Ano po ang balita ngayon? Magkano na po ang gasolina? Magkano na ang gasol? 1.8? Grabe, magkano na ang bigas? Ito po ang paalala ko. Sa mga may anak o sa mga anak, hinay-hinay sa paggastos. Sa mga may anak o sa mga anak, hinay-hinay ang paghingi. Nahihirapan din ang mga parent natin mag-budget. Lalo na kung walang iba-budget. Tama? Kaya kung nagbimilte kayo 3 araw, o 3 beses sa isang araw, sana all, 3-in-1 na lang. Sa mga mahilig mag-McDo, at hindi kami laging kasama, kumanda kayo. Ipapasarado ko na yung McDo. Sa Jollibee naman, malapit na magbukas. Huwag niyong kalimutan. Budget din pag may time. Oo. Sasabi, Pastor, matagal pa yung sahod. Ang tagal pa nung sahod. Kakihita ko lang sa isa McDo nung isang araw eh. Balikan po natin. Let us be intentional in spiritual discipline. Let us read and live the Word of God daily. Be consistent sa ating pong pananampalataya. Pray consistently. Let us guard your mind and your heart. Nang sa ganon, whatever problem, whatever trials, whatever crisis na dumating, ma-encounter natin, mananatili tayo sa Panginoon. Last, bago po tayo manalangin, the call. Sabi po dyan, the call. Stand firm, grow, differ, and be courageous. Ano pong pinapaalala po sa atin? Sabi po ng 2 Timothy chapter 3, verse 14. Ano pong sabi dyan? Pwede po ba natin sabay-sabay basahin? 2 Timothy chapter 3, verse 14. 1, 2, 3. But as for you,
Continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learn it. Ano ang pinapaalala po sa atin? Sabi po dyan, but you must continue in the things which you have learned. Ang paalala po ni Pablo kay Timothy, ikaw ay magpatuloy. Paul's instruction is simple but powerful. Amen? Napakasimple po ng instruction ni Paul. Continue. Tama? Paul's instruction is simple but powerful. Ikaw ay magpatuloy. Ano pong sabi dyan? Continue when, ano pong sabi dyan? It's hard. Second, continue when it's unpopular. Panghuli, continue when you're under pressure. So, ang pinapakiusap ni Pablo kay Timothy, ikaw ay magpatuloy. Ikaw ay magpatuloy. Ikaw ay magpatuloy. Si Timothy is a young pastor, a young minister of God, a disciple of Paul. And siya po ay in charge to handle a church. And ang paalala po ni Pablo, ano man yung natutunan mo sa akin. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from you have learned it. Ibig sabihin, ang sinasabi po ni Pablo kay Timothy, ikaw ay magpatuloy anuman ang magiging sitwasyon mo. Continue when it's hard. Continue when it's unpopular. Continue when you are under pressure. Kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong magpatuloy. Kailangan nating ipagpatuloy. Ano pong pinapaalala po sa atin? Ibig sabihin, kahit anong maging sitwasyon, bilang tayo po'y isang mananampalataya, kailangan po nating magpatuloy kay Kristo. Amen? Kahit mahirap, kahit hindi tayo pamilyar doon sa mga bagay na ginagawa natin, hindi tayo sanay. Kailangan nating ipagpatuloy. Lalo na when you are under pressure, kailangan nating ipagpatuloy yung ating ginagawa sa Panginoon. Kailangan nating mag-serve. Kailangan natin mas magpatuloy sa Panginoon kahit mahirap. The more na tayo po ay hihinto, the more na mas dadami yung pressure. Amen? Mas makaka-encounter tayo ng mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating pong buhay. Kapatid, this is a call for every believer today. Go deeper in God. Una, let us go deeper in God. Palalimin natin yung ating relasyon sa Panginoon. Let us strengthen yung ating pong pananampalataya. And let us live courageously sa ating pong Panginoon. Amen? Kailangan natin mas maging deeper yung ating faith sa Panginoon. Strengthen yung ating faith. Kung tayo po ay lumalago sa ministry, huwag nating kalilimutan yung ating relasyon sa Panginoon. If we're active sa ating pong ginagawa sa church, let us not forget yung ating personal relasyon sa Panginoon. Tingnan niyo po yung picture. Isa pong Nara tree. Ang sabi po dyan, ano pong sabi? A tree with deep roots can withstand a strong wind. But a shallow tree is easily uprooted. Tama? The difference is not the storm. Ang diferensya po o ang pagkakaiba, ang difference po is not the storm. Ano pong sabi dyan? It is the deep, yung ugat. Tama? A tree with a deep roots can withstand a strong wind. Yung meron pong malalim na ugat at matibay na ugat, kahit anong pag-uga, kahit anong hangin, kahit anong bagyo, siya po ay mananatili. But a shallow tree is easily uprooted. Ano pong difference? The difference is not the storm. Ano po ang difference? It is the depth of the roots. Tama? Ang sabi po, the difference is not the storm. It is the depth of the roots.
So, ang problema po ay yung lalim, hindi po yung storm. Tama? Pare-parehas po tayong nabubuhay, pare-parehas po tayong nagtatrabaho, pare-parehas po tayong kumakain, pare-parehas po tayong mananampalataya. The problem is not the storm. The problem is yung ating ugnayan sa Panginoon. Amen? Ang problema po ay yung ating pong ugnayan o katatayuan natin sa Panginoon. So ito po pinapaalala po sa atin. Brothers and sisters in Christ, let us build deep spiritual roots. Yun po ang kailangan. Second, let us stay faithful in all season. Hindi lang po pag tayo po'y maayos, saka tayo maglilingkod sa Panginoon. Pag hindi tayo okay, hindi tayo maglilingkod sa Panginoon. Let us choose courage over fear. So ano po message? What is the relevance sa panahon po natin today? Mga mananampalataya, we're living in unstable times. Global conflict and uncertainty tests our faith daily. Second, superficial faith is no longer enough. Casual Christianity will not survive serious trial. Tandaan po natin. Pangatlo, God is calling believer to maturity. Kailangan nating lumago. This is a season to grow deeper, not to stay comfortable. And pang-apat, the word o ang mundo pong ito need a courageous church. People are looking for hope and we carry it. Dapat makitaan sa atin na tayo po ay merong pag-asa dahil po tayo ay nananalig kay Kristo. Church, faith under fire is not meant to destroy you. It's meant to strengthen us. Amen? Yung nararanasan po natin at yung mararanasan pa po natin, hindi po para po tayo pahirapan o wasakin. Yan po ay kaparaanan ng Diyos para po tayo ay mas matatag. The storm we see today are real. The challenges are serious. The pressure is increasing. But, tandaan po natin, kasama po natin ang Diyos. God is raising a strong, courageous, and deeply rooted people. Ikaw iyon, kapatid. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. God is raising us a strong, courageous, and deeply rooted people. Ikaw yun, kapatid. Kaya tayo ay dumadaan sa ganitong tagpo ng buhay. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay maging matatag. Amen? So, ano po ang dapat? Let us deepen your faith. Let us strengthen your walk sa Panginoon. Let us awaken your courage. Because in times of shaking, God is looking for a believer who will stand to the end. Yun ang gusto po ng Panginoon. Sa panahon na tayo po ay inuuga, inuusig, ginigiba yung ating pananampalataya, God is looking for a believer who will still stand until the end. Hanggang katapusan. So kapatid, sa buhay, may pagsubok, sa buhay may kabiguan, sa buhay may kalungkutan, sa buhay may problema. Pero, ipinangako ng Diyos, sa lahat po ng ito, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? God never promised, wala nang suliranin. No, hindi po pinangako ng Diyos. Kaya please be reminded, ma-remind po tayo, na ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi nakapokus dun sa blessing lamang. Tandaan po natin yan. Pastor, bakit nung kami ay naglingkod? Bakit nung kami ay nakakilala? Bakit nung kami ay nag-commit sa Panginoon? Mas lalo kaming inusig ng problema. Tandaan po natin, ang pananampalataya po ay dapat tama. Ito po ang dapat natin maintindihan. When we accept the Lord, hindi po natin tinanggap ay blessing lang. We also accept those challenges ng ating Panginoon. Kaya sa buhay, mayroon pong persecution. Amen? Kaya po mali ang turo, pag ikaw ay naging born again, pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, pagpapalain ka, magiging mayaman ka, magiging maayos ang buhay mo, magiging maayos ang pamumuhay mo. Hindi po ganoon.
Hindi po instant ang Lord. Tandaan po natin ha, ang pangako po ng Diyos, may problema, may pagsubok. Ang pangako ng Diyos may biyaya sa kabila ng problema. At sasamahan tayo ng Panginoon anuman yung ating pong pinagdadaanan. Amen? So today, the challenge is clear. The challenge is very clear. Will you go deeper in God? Will you strengthen your faith? Will you stand courageously no matter the cost? Kahit mahirap, magpapatuloy tayo. So ano po ang action natin? Let us commit a deeper relationship with God. Let us build a strong relationship sa ating Panginoon. Dahil yun ang magiging susi, magiging tagumpay ng ating pananampalataya. Pangalawa, let us strengthen our faith daily. Not only Sunday. Every day, dapat connected tayo doon sa Creator. And let us decide na tayo po ay mananatili sa Panginoon. Amen? Let us decide na tayo po ay mananatili at magpapatuloy sa Panginoon. So tatlong bagay, let us commit to a deeper relationship sa ating Panginoon. Wala pong ibang matibay na solusyon, wala pong ibang matibay na sandata, kundi dapat ay klaro yung ugnayan natin sa Creator. And let us strengthen your faith. And let us decide na tayo po ay mananatili ay kay Kristo. Amen? Whatever it takes, whatever it costs, mananatili tayo sa Panginoon. Dahil sa Diyos, may biyaya. Amen? Let us stand. Salamat po tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Brothers and sisters in Christ, mga kapatid kay Kristo, I don't know, di ko po alam, hindi ko kabisado kung ano man ang nangyayari sa mga personal na buhay nyo. What crisis that you are experiencing today, ito man ay maging usapin sa relasyon, usapin sa pamilya, usapin sa pananalapi, usapin sa trabaho, usapin sa negosyo. Hindi ko po alam kung ano po ang mga battle natin today. But one thing I know, and one thing that I am sure, whatever situation that you have today, I know, kasama mo ang Diyos. Amen. Mga kapatid, hindi ko po alam, pero isa lang po ang alam ko. Ano man yung pinagdadaanan mo today, what crisis, what battle you have right now, kasama mo ang Diyos. Amen? Sasamahan ka ng Panginoon. Amen? If you have a battle physically, if you have a battle spiritually, financially, socially, emotionally, relationship man ito, may kaugnayan sa buhay, pamilya, usapin ng pananalapi, usapin ng trabaho, one thing I know, ano man yung pinagdadaanan po natin, alam po iyan ng Diyos. Amen? May pakialam ang ating Panginoon. But please be reminded na yung pinagdadaanan po natin, yung challenges, yung crisis, yung difficulties, hindi po iyan para tayo po ay parusahan. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay patatagin. Tayo po ay buuin. Tayo po ay mas ayusin ng ating Panginoon. Amen? Kaya let us continue na tayo po ay mas maging tama. Tama sa ating pananampalataya, tama sa ating paglilingkod, tama sa ating commitment sa Panginoon. And let us seek daily si God sa buhay po natin. God is not only for Sunday. God is not only for occasional. Si Lord is for all season. Amen? Si Lord ay hindi lang occasionally. He is always present every day, 24/7 around the clock. Online ang Panginoon.
Hindi siya offline. Amen? And whatever you need, God is one way. So, malapit lang ang Diyos. One call away lang ang Lord. Ang kailangan lang natin ay lumapit sa Kanya. Amen? And paalala po sa atin, ano man yung pinagdadaanan mo today, brothers and sisters, your pressure, saan? Sa buhay? You're thinking about your future? You're thinking about your family in the future. Kapatid, balik tayo sa Lord. Balik tayo sa Panginoon. Let us go back muli sa Diyos. Ibig sabihin po, bumalik tayo sa Panginoon. Balikan natin. I-check natin. Tama pa ba yung pananampalataya ko? Maybe you're thinking to quit in the ministry. Hindi ang kalooban ng Diyos eh. Because nung tinawag ka ng Lord, alam ng Panginoon ang puso ko. Alam ng Lord kung bakit kanya tinawag, kung bakit kanya nilalagay dun sa ministry na iyon. Because God has a plan better sa buhay mo. Amen? Dahil ayaw ng Diyos na mapalayo ka sa Kanya. Kaya brothers and sisters in Christ, whatever or what kind of suffering na pinagdadaanan po natin today, let us always remember, God is our refuge and strength. Amen. And sabi ng Panginoon, David is declaring, mabuti, tapat, at mapagmahal ang ating Panginoon. Amen. Despite that we are not faithful, despite that na hindi natin mahal ang Diyos, despite na tayo ay napakadami nating doubt, napakadami nating question sa Panginoon, still, hindi nagbago yung tatlong bagay sa buhay natin. Tapat, mabuti, mapagmahal ang Diyos. Amen? So brothers and sisters, ano man yung pinagdadaanan mo today, ano man yung suffering, ano man yung trials, ano man yung difficulties na meron ka today, I know 100% alam po ng ating Panginoon. And tandaan mo kapatid, may pakialam ang Diyos sa buhay mo. He cares about you. He protects you. He loves you so much. Kaya ka narito today, mahal ka po ng Diyos. Amen? Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Amen. Let us pray. Hallelujah. Tunay o Diyos na napakabuti mo sa amin pong mga buhay. Tunay o Diyos na hindi po nagbago ang inyo pong kadakilaan. Salamat, Ama. Salamat po sa inyo pong katapatan, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Despite na madaming bagay na hindi tama, hindi ayos sa amin pong mga buhay. Pero, kahit ganito, Panginoon, hindi ka po nagbago. Mananatili at mananatili ang inyo pong katapatan, ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong pag-ibig sa amin pong mga buhay. Kaya Lord, thank you po for allowing this experience, Panginoon. Ma-witness namin, maranasan po namin lahat ng challenges, lahat ng difficulties, even persecution. Lord, salamat. Dahil sa mga bagay po na ito, mas nahahayag ang inyo pong kapangyarihan. Kaya I pray for these people, for this congregation, even our church. Lord, continue to empower us. Continue to bless us. Continue to anoint us. And continue to use these people for your glory. And Lord, samahan kami sa mga battle na meron po kami, sa mga pakikibaka po namin, samahan kami. At turuan kami na mas maging malalim at tama yung aming pong relasyon sa inyo. Bagkos, ano man yung dumating, ano man yung maranasan po namin, mananatili kaming nakatayo
Dala lang po namin, ikaw ang aming kasama, ikaw ang aming kaagapay, at ikaw ang aming pundasyon. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang katatagan ng aming pong pananampalataya. Lord, once again, Lord, continue to bless these people. Continue to nurture these people. Continue to inspire these people. At hayaan mo, Lord, na sa buhay po namin, maranasan po namin ang inyo pong biyaya. At hayaan mo din, Panginoon, na sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod, mas makita po namin yung maganda pong plano mo sa aming pong mga buhay. Lord, once again, hayaan mo, Lord, na maranasan po namin ang inyo pong kadakilaan, lalo na po sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod. Maging sa panahon pong ito, hayaan mo, O Diyos, na mas mahayag ang inyo pong pangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. And help us, Lord, na mas tingnan po namin yung inyo pong kabutihan. Hindi po namin tingnan yung mga pangit, hindi magagandang bagay, kundi ituuno po yung tunay na pananampalataya po namin sa mga bagay na naisin mo para po sa amin pong mga buhay. Once again, Lord, bless your people. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.